Bangungot para sa isa sa mga guro sa San Jose National High School ang nangyaring pamamaril sa kanilang eskwelahan noong Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Barion. Tumatagaktak na lang ang aking luha. Tila sinisisi at nakukonsensya si Teacher Elinor Pretencio, grade 10 advisory teacher ng San Jose National High School dahil hindi man lang daw niya naprotektahan ang kanyang mga estudyante habang nangyayari ang walang habas na pamamaril sa loob ng classroom nung Lunes. Saktong wala sa kanyang room at lumabas si Teacher Elinor nang bigla na lang nakarinig ito ng sunod-sunod na putok. Agad daw niyang sinilip at nakita na may nagpapaputok ng baril malapit sa kanyang classroom. Dahil sa takot, nagsitakbuhan sila kasamang ibang mga guro at nagtago. Ngunit nang malaman niya na nasa grade 10 classroom nang gagaling ang alingaw-ngaw ng mga putok, ay bigla na lang siyang umiyak dahil nandun mismo ang kanyang anak at mga estudyante. Di ko alam kung ano yung naiisip ko ba. Basta tumatagaktak na lang ang aking luha. Kahit ngayon, pag mayroong kumukuha ng mga bag, hindi ko pa kaya pumunta kahit walang nangyari doon sa room. Hindi ko kaya dahil iba yung naiisip ko. Tapos ano na lang ako sa guard na makikisuyo na tulungan sila na kunin ang mga bags. So yun ang ginagawa ko kahit ngayon. Pero Humaharap man ngayon ng isang malaking dagok ang paaralan, mga guro, estudyante at mga magulang, anya kailangan nilang magpakatatag at umaasa na malalampasan nila ang trahedya at bangungot na nangyari sa kanila. Isinailalim na ngayon sa stress debriefing at psychological first aid ang mga guro, estudyante ng San Jose National High School bilang tulong at interbensyon sa malagim na karanasan sa sinapit ng mga biktima. Natin dito ngayon ay psychological first aid. Ito po ay unang panlunas sa ating mga kabataan sa kanilang nararanasan, sa kanilang damdamin, isipan, para matulungan sila na makabangon sa napakasakit na pangyayaring ito. Sa the parish of St. Roch, the healer na mahagi ng food packs ang tingog party list at opisina ni late 1st District Representative Martin Romualdez kung saan isinasagawa ang stress debriefing at psychological first aid sa mga estudyante at magulang. May nangangailangan ng kalahati ng pera na lang. Naging emosyonal naman si Ginang Erbia Fabian, ang nanay ni Chris Lawrence na isa sa mga namatay sa pamamaril habang inaalala niya ang masasayang araw nung nabubuhay pa ang kaniyang anak. Samantala, ipinagpapasalamat naman ni Fabian ang ibinigay na tulong ng opisina ni Congressman Martin Romualdez at Tacloban City Councilor Martin Romualdez kung saan inako nila ang lahat na gastusin sa pagpapalibing. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.